So ayun mga idol, so ngayong araw mga idol, i-share ko sa inyo yung experience natin sa barrel indexing. Okay? Yung barrel indexing natin mga idol sa unit natin is nagawa na natin. So hindi ko nagawa nyo ng video mga idol. At mabilisan lang naman yung barrel indexing. Pero marami namang video na nag-share kung paano mag-barrel indexing. Ito mga idol na i-share ko sa inyo mga idol is experience ko po dun sa pag-barrel indexing ko. So ito mga idol, ewan ko kung na-experience na to ng iba na nag-barrel index. So sa akin mga idol is nakita ko po ito sa unit natin. So hopefully ito mga idol na barrel indexing mga idol is makatulong sa inyo mga idol yung tips na ibibigay ko o yung experience na na-encounter natin mga idol. So sana po i-supportahan nyo po itong video mga idol at sana po may makuha kayong aral or sa mga expert dyan ng unit mga idol. Hindi po ako expert dito So yung mga alam dyan kung paano to nangyari na isi-share natin sana po mailagay nyo sa comment at mahimasmasan yung aking utak. Kasi sa akin mga idol is iba talaga yung na-experience natin mga idol. So dito mga idol tuturo natin kung ano nga ba yung barrel indexing. So yung barrel indexing mga idol is gusto natin kunin doon mga idol. Kaya ginagawa natin yun mga idol, gusto natin ma-maximize yung distance na kaya ng ating barrel. So kasi pag yung barrel natin is pagtingin mo is masyadong malakas yung drop ng kanyang projectile dun sa distance, halimbawa na i-zero mo siya sa 25 yards, pagdating mo ng 40 napakababa, nasa baba yung patama niya, grabe yung drop. So sa velocity natin na alam natin na hindi ganun dapat siya mag-drop. So maganda yung barrel indexing para nakikita natin kung saan nga ba nakaset yung ating barrel. Kasi merong na-encounter ako dito na iba yung klaseng patama niya. So hopefully mga idol dito matutunan natin yan. Yung ano nga ba yung mga barrel na pwede ma-index mga idol? Yung mga barrel na pwede natin ma-index is wala po siyang transfer port dun mismo sa kanyang barrel. Or kaya yung iba may ginagamit na thimble para maikot yung kanyang barrel. So iniikot po natin yung barrel natin kung left to right, right to left, counter or clockwise, bahala po kayo. Pwede nyo ikutin ng ganun. So paano natin gawin yung ating barrel indexing? Una-una sa lahat mga idol is lalo na sa mga walang indication or yung barrel na nabili nyo is walang naka-indicate kung na barrel index na yun o hindi pa. Kasi yung ibang barrel syempre parang siguro wala naman silang dinagay doon kung saan nga ba yung magandang barrel indexing ng kanyang barrel. So nabili mo blanco, so kailangan mo hanapin yon. Kaya kailangan natin matutunan din yung barrel indexing mga idol. So dito mga idol, ang gagawin natin sa example natin is halimbawa, pasensyahan nyo na yung aking drawing mga idol. So gagawa tayo dito ng bilog. Ito yung ating barrel mga idol. Example lang kasi hindi tayo marunong mag-drawing. Pagpasensyahan nyo na. So para masimulan mo yung inyong barrel indexing, ito mga idol, halimbawa lalagyan natin mga idol ng markings dito sa taas, dito sa baba, dito sa side, at dito rin sa kabila. So pwede din natin yan lagyan ng 1, 2, 3 and 4 mga idol. So para hindi tayo maligaw, so ang ginagawa natin dyan, nilalagyan natin ng tape yung sa barrel, sa dulo ng barrel mga idol. So take note mga idol, huwag kayong mag-barrel index na may suppressor po, para hindi kayo maligaw. Kasi yung suppressor, karamihan ng ginagawang suppressor is bumababa na rin po yung kanyang point of impact. So pag may suppressor ka, asahan mo bababa yung inyong point of impact. So wag mong ikabit yung inyong suppressor. So ito mga idol, lalagay natin to sa barrel para hindi ka maligaw. Ngayon ilalak na natin ito sa ating receiver siya doon sa unit. Maganda nito may gato. Sa akin walang gato pero naikabit natin doon gawa ng meron tayong rail sa likod at meron din tayong mounting na pang 11 mm. So kaya natin ma-access yung screw ng lock ng barrel doon. So anyways, sa iba pwede nyo igato para hindi talaga nakagalaw mga idol. So eto mga idol, halimbawa eto number 1, pumutok ka 3 times, iputok nyo ng 3 times yung inyong unit. Halimbawa yung patama nya dito, okay, nandiyan siya na groupings. Pag inikot mo number 2,
Kasi aalisin mo naman yung screw, iikot mo naman siya, tapos yung tatama niya nandito. Okay? Tapos yung number 3 naman, dito yan. Number 4, dito naman. So, ayan. So, meron tayo dito parang diamond shape. Ito yung gusto ko sa inyo i-share, mga idol. Yan. Dito muna tayo sa topic na to. Etong diamond shape or diamond na angle ng ating pagka-index, mga idol. So, ito yung kukunin natin syempre, yung number 1. Kasi nga, mataas siya, mga idol. Yung number 3 niya, mga idol, is nandito sa mababa. So, ibig sabihin, pag pumaputok ako, yung number 3 ko na putok is mababa po sa number 1. So, yung number 2 natin is nasa side. Okay? Yung number 4 naman natin is nasa kabilang area naman siya, mga idol. So, ayan, mga idol. Ito yung gusto kong i-share sa inyong na-experience natin. Okay? Sa ganitong klaseng patama, mga idol. So, ito, mga idol, yung nangyari sa akin, mga idol. Ito yung kinuha ko. Yung number 1. Sabi ko, mataas, masyado, maganda. Sabihin natin pare-parehas naman yung groupings niyan. Kaya wala tayong problema regarding sa groupings. So, anyways, ito yung kinuha natin. Number 1, nakaset na tayo. Okay. Pumutok ako, mga idol, ng 25 yards. Dead on. Maganda, na zero natin siya. Pumutok naman ako, mga idol, ngayon ng 100. Okay. Sabihin natin, ito yung point of aim. Zero wind, mga idol. So, yung patama natin pumunta dito sa gilid, mga idol. Zero wind, nakita ko yung projectile ko, mga idol. Parang lumili siya ng ganyan. So, may direction siya na pinupuntahan. Yung putok natin, hindi siya flyers, mga idol, kasi sunod-sunod siya nandito sa area na to. So, hindi siya dito sa line ng yung line ng barrel natin, dapat magda-drop lang siya dito. Hindi po siya nag-drop dito. Dito po siya nag-drop sa gilid. So, yung nangyari dito, mga idol, na-experience ko to, is sabi ko, may mali. So, may mali, sabi ko, hindi ito wind drift, or kasi kung ito, mga idol, cost ng twist rate, dito yan babagsak. Kung yan ay cost ng twist rate. So, ibig sabihin, meron na tayong cost ng twist rate na nakuha pa ng drift ng projectile natin with zero wind, mga idol. So, ibig sabihin, meron tayong parang cant or scope cant. So, tiningnan ko yung scope ko, tiningnan ko yung elevation, yung binalance ko siya, binabol level natin. So, okay naman siya. So, wala tayong problema dun sa ating scope, sa pagkakabit ng ating scope, sa leveling ng ating scope, sa lagayan ng ating scope mismo, wala po tayong problema. Nagka-problema tayo dito sa barrel indexing, mga idol. Eto. Diyan ako nagka-problema dito sa klase ng barrel indexing. Ayan, mga idol. So, yung nangyari, eto, dapat pala, yung drop nito, yung 1. Halimbawa, yung putok natin, mga idol, is eto yung 1. Dapat, yung 2 natin, nandito. Yung 3 natin, nandito. Tsaka yung 4 natin nandito. Dapat square siya, mga idol. Yan. Yung ibig sabihin, yung 1 natin is bababa yung drop sa 2. Ay mataas yung drop sa 2. Pantay. So yung 3 naman natin is papasok dito banda dapat sa kapantay din ng 2. Yung 4 natin is kapantay na siya ng 1, although nasa left side lang. So meron tayong pagpipilian dito. It's either 1 or 4, mga idol, na ating indexing. Kung sa tingin nyo, yung 1 nyo is mas mataas kaysa dito sa 4, is dito na kayo kukuha sa 1. Pero kung sa tingin nyo mas mataas yung 4 sa 1, nandito naman siya, ito yung kukunin yung indexing. Pero hindi itong dalawa. Itong dalawa, pag kinuha nyo yan, yung drop nyo palagi is straight down. Ayan, babagsak yan lagi pababa. Hindi na yan liliko ng ganun. Katulad nito, mga idol. Dito sa na-experience ko, lumiliko yung ating projectile dahil siguro dito sa klase ng indexing na nagawa natin. So, paano natin nagawa itong klaseng indexing? So, inuunti-unti ko lang siya iniikot, mga idol. Bale, inikot ko ulit yung 1, linagay ko dito yung 1. Halimbawa, linagay ko dito yung 1.
nung nag-index ako, tapos hanggang 2 lang, yung kinukuha ko, dapat magpantay siya hanggang ganito. Saka ko na siya linagyan ng markings. So, dapat nagpantay siya. Kasi kung ito yung lagi yung kukunin natin, o sabihin natin, medyo pa pagka-slanting pa, ito yung 1, ito yung 2, ito yung 3, ito yung 4, ganyan. So, medyo may pagka-slanting pa siya. Hindi pa rin po makukuha yung magandang drop ng inyong projectile, mga idol. So, laging ang tatandaan nyo, mga idol, once na nag-index kayo, halimbawa 20 meters or 15 meters, mag-validate kayo sa mga 40. Try nyo ulit sa 40 meters kung ano yung patama nyo. Halimbawa, okay, hindi natin mabura. Halimbawa, ito yung patama natin sa 25. Okay. So, halimbawa, nagputok tayo ng 40, dapat yung patama natin is dito na, or drop na siyang pantay. So, kung makikita nyo sa inyong crosshair, dapat yung vertical line, ay, vertical ba yun? Yung pantay na line yung ganito, mga idol, is dapat nakaline yung drop ng inyong projectile. Pero pinakamaganda dyan, zero wind. Paano ko nakukuha yung zero wind? Early morning at saka gabi, mga idol. So, dinalagyan ko ng flashlight yung aking target para makita ko yung aking mga dots na ginagawa. So, pinakamaganda para sa akin yun. So, eto mga idol, sana po ay nakatulong at sana na-experience nyo din ito. Sa mga naka-experience ito, kung may mali po ako dito sa ginawa natin, mga idol, sana po malagay nyo sa comment dyan. So, na-share ko lang ito, mga idol, na experience ko dito sa aking barrel indexing, mga idol, kasi nagtaka rin ako. Nagtaka ako bakit nagkakaroon ako ng cant, or akala ko scope cant, pero hindi po. Hindi siya cost ng aking scope. Naging cost po siya ng aking barrel. So, sa ibang mga barrels dyan na merong, kasi yung sa atin meron tayong front sight and rear sight na nailagay dati nung nabili natin yan. Kasi wala namang scope. So, meron tayong basihan nung alignment niya. So, yung ginawa natin, linihis ko po yun. Kasi akala ko mas maganda tong mataas. Kasi napakataas niya. Tingnan nyo naman, wala siyang kapantay. So, ito yung kinuha ko, mga idol. Mali pala yun, mga idol. Kasi yung ikot ng pellet natin, o yung travel ng pellet natin, pag dito, bumababa din siya, slanting ng ganon. Kasi yung gusto niya, pero dapat ito sa kanya is pantay. Ayan. Kaya kung halimbawa makuha mo may align itong dalawang ito, ibig sabihin maganda na yung inyong drop ng projectile, mga idol. So sana po maitulungan nyo ako dito at ang gulo ng aking ginawa. So hopefully, mga idol, sana po masuportahan nyo po ako dito sa ating video. Thank you. Hanggang dito na lang. Take care. God bless. Peace out.